Bago-bago mo pa lang sa Malacanang, kung makaasta ka, akala mo kung sino. Ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos tila araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Attorney Claire Castro ang mga Duterte para siraan di umano at gawa ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho bilang PCO ng palasyo. Hindi naman nakapagpigil at tila harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Chis Escudero na tila sinupla sa harap ng media at pangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Attorney Claire Castro. Tila nasampal di umano ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang para gawan di umano ng intriga at siraan ang mga Duterte. Matapos nitong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chis Escudero tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senate President Chis Escudero tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na at tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayon pa sa kanila, na tila nagpalitan ng pahayag. And I quote, "Siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President." Pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, and I quote, "Patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo." Senador, kakasuhan. Pangalawa, Marcos, may binigyan ng black eye. Nakaw, ano na naman black eye yan, Marcos. O, nabalitaan nyo ba? Marcos, may binigyan ng black eye. Totoo ba? Di umano. Tito Soto, di napigilan sinermonan si Marbil. Yari ka. Okay? Sige, Marbil, sagutin mo si Tito Soto. Yari ka. Okay? Pang-apat, nilaglag ni Chis. Claire, pinagsabihan sa harap ng lahat. Claire, pinagsabihan sa harap ng lahat. Ayan, okay, yan po magiging topic natin. Okay, unahin na po natin ito. Mamaya na yung binigyan ng black eye ni Marcos. Ha? Sige, ito muna. Okay, basahin natin. Ito po yung interview sa Radyo 360 ni Doris Bigornia and Alvin El Chico. Sabi, siguro kung majority ang gusto na umpisahan ng impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat. Ibig sabihin dito ni Claire, di ba sinabi ni President Marcos nyo na hindi siya manghihingi ng special session patungkol sa impeachment sa Senado. Dahil naka-break na po ang Senado eh. So, tapos na. Okay? Tapos na ang 19th Congress, tutuloy na lang sa 20th Congress. So sabi niya, hindi ako manghihingi ng impeachment, yan nasabi, ng special session para sa impeachment, yan nasabi ni Marcos. Ang sabi naman ng Senado, hindi kami manghihingi ng special session sa Pangulo unless siya magbigay. So, ibig sabihin, nagbabatuhan sila. Sinong mauuna? Okay? Or unless iutos ng korte. But as of now, ang sabi ng Senado, per Chis, ay sa June na po itutuloy ang impeachment. Ay, sa June na po sisimula ng impeachment. Okay? Sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Ito si Claire, kabago-bago. Pala desisyon. Hindi, may kayabangan to sa utak. Siguro, abogado tapos vlogger, hindi madaldal katulad natin. Ay, nako. Ito naman ang sinabi. Pinahiya ito, ni Chis. Pinahiya kasi ito yung interview. So, ito ibig sabihin, alam niyang makakarating kay Claire. At alam niyang makakarating sa presidente. At alam niyang makakarating kay Lisa. Na alam ko, hindi nyo nalilimutan na ginawang waiter ni Lisa Marcos ito si Chis Escudero. Hindi naman waiter, di ba? Alam mo, uminom siya ng alak, kinuha yung alak ni Chis, uminom ng alak si Lisa, tapos ibinigay kay Chis. Parang okay, Senate President, for now, for today, waiter ka muna. So alam niya makakarating itong sinabi ni Chis patungkol kay dito kay Epal, ito kay Madam Claire. Parang si Madam Auring ito eh.
Patawarin na lang natin siya, bago lang siya at baka excited pa. Medyo malaman yun. Ha? Sa madaling salita, ang ibig niya sabihin dito kay Claire, parang bagito. Walang alam sa politika. Kaya excited. Yung galawan niyang yun, rookie. It's a rookie mistake. Sa madaling salita, hindi lang diniretso ni Cheese. Pero remember, kung paano pinaliwanag ni Claire yung patungkol sa suka, ang ibig lang daw sabihin, nung sinabi ni Marcos na parang pinabili ng suka, ito ay wala pang kaalaman o mangmang pa sa Senado. Ito mga ibang tumatakbo sa partido ni PRRD. Para lang pinabili ng suka. Mangmang wala pang alam. Parang ganito rin ang sinabi ni Cheese. Parang pinabili pa lang ng suka, etong si Claire. May pagka-gentleman lang ang pagkakasabi ni Cheese Escudero. Kasi si Marcos, alam mo naman, may bastos talaga yun. So hindi may pagka-gentleman ang banat ni Marcos. Talagang bastos. Ito si Cheese, gentleman. Agree ba kayo sa akin? Doon sa mga nag-agree, sabihin nyo naman dyan. Hindi, pero totoo ha. Parang gentleman ang pagkakasabi niya na, eto si Claire, pagpasensyahan na lang natin. Bago lang at baka excited pa. Ano ibig sabihin nun? Mangmang pa kasi yan si Claire. Walang alam yan sa politika, kaya excited pa. Doon sa mga lalaki, kaway-kaway dyan, alam ko marami nga akong kaedad ditong nanonood na lalaki. Diba? Doon sa mga taong bago sa basketball, yung magaling lang sa laro, pero pag liga na, parang excited parati. Hindi makaano yung kilos ng kilos. Diba? Kangkarot kung tawagin. Bakit excited? Walang alam sa liga. Nagigets nyo? Ganito to, pagdating sa politika, kasi iba yung meron kang head knowledge at meron kang knowledge from the ground. Nagalawan ng politiko. Eto, sobrang daldal ni Madam Auring, ni Claire, kaya tuloy lumabas yung natural. Pinabili ng suka. Mangmang, walang alam. Rookie, baguhan sa politika. Pagpasensyahan nyo na yan. Parang hindi namin papansinin yan kami matatagal na sa Senado. Ayan. Nakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Na anumang sinasabi niya sa mikropono, yan ay galing sa Pangulo. Na duda ko, ang sinabi niya ay kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Okay, so talagang diniretso na dito ni ano. Baka yung sinasabi ni Claire, gustong iparating sa akin na dapat tayo ang manghingi ng special session kay Marcos. Binasag niya na rito si Marcos. Bakit? Sinasabi niya, nakakaligtaan niya siguro, anumang sinabi niya sa mikropono, yun ay galing sa presidente. Hindi ako nagsabi nun, ha? Sabi dito sa report na ito. Nakuha ko lang ito. Okay, totoo man tong balita na to o hindi. Attorney Claire, totoo ba yan? Kasi alam nyo, eto yan, ha? Sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw di umano niya na magkaroon ng spokesperson. So wala siyang spokesperson. Pero kumuha siya ng vlogger na bagito, na yusik, na daldal ng daldal, na ang trabaho dapat ay PCO, ay dapat parang siya ang naghahatid ng balita sa press. Ano ang magagandang ginagawa ng gobyerno ni Marcos? Ito yung proyekto. Ito yung ating schedule. Ito yung mga future plans. Yung patungkol sa gobyerno, yung magaganda. Lumalabas dito, kinuha niya ito, si Claire, the same thing na kung bakit niya kinuha si Gadon. Dahil si Gadon, wala nang nakikinig. Pansinin nyo, putak ng putak ng putak ng putak ng putak si Gadon. Wala nang media magnet. So ginaya niya yung style ni PRRD. Alam naman natin si PRRD, isa sa nagpanalo talaga kay PRRD vloggers. We all know that kung gaano naka-influence ngayon ang mga vloggers. So kumuha siya ng vloggers. Lagyan mo ng posisyon. Tapos, hayaan mo siyang pumutak ng pumutak. The way she is. Pero ito lang ang ipuputak mo. Gaya ng sabi ni Cheese Escudero, anumang sinasabi niya sa mikropono, yaan ay galing sa Pangulo. So sa madaling salita, si Marcos nagtago sa saya ni Claire. Ang masakit kasi nito, ang pangit po kasi dito at nakakalungkot.
Si Marcos nagtatago na naman na ayaw ko ng spokesperson. Yung bait-baitan, remember this. Kaya marami siyang nabudol. Umamin kayo, yung mga nabudol dito. 'Di ba? Bakit? Kasi tahimik siya eh. Tapos pinagtatanggol lang siya ng mga vloggers niya. 'Di ba? Inaapi siya. Remember this. Isa kami sa bumabanat kay Marcos ever since even before the election. Ayaw sumagot ng mama na yan. Pero alam niyo kung sino umaatake sa amin? Vloggers. Kunwari mabait siya. Here we go again. Ito na naman si Marcos. Bait-baitan. Oh, bait-baitan na naman siya. Hindi ako ganyan. Hindi ako makipagbarahan. Ang gumagawa ng dirty jobs, dirty works, si Claire. Kahinaan po yun. Dapat kung mayroong gustong sabihin, sabihin mo. Huwag ka magtago nung pa-style mo. Yung corny-corny talaga. Gagaya siya kay Marcos, gagaya siya kay PRRD, babakbak siya, babakbak. Tapos urong. Tapos hayaan mo yung vlogger. Diba? Kung makikipag-aasaran ka kay PRRD, makipag-aasaran ka todo-todo. Huwag kang tumatago. Kasi iwas pusoy si Marcos. Hindi ko style, kaya ako nagagalit. Kasi iwas eh. Yung bang hayaan niya na lang magkamali si Claire. Pag nagkamali si Claire, i-deny niya na galing sa kanya. Alam naman natin eh, si Marcos is always like that. Deny, Mr. Denial yan. I-deny niya, tapos hayaan niya na lang yon. Pag maganda sa kanyang compliment. Pag i-deny, ay pagkapangit, fall guy si Fall guy si Claire. Hindi ako yan. Oh, kaya nga sabi ni Gis na duda ko ang sinasabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Kaya sana lang sa press, okay? Sa mga nagtatanong sa press, magkaroon naman kayo ng guts na tanungin ninyo patungkol dun sa drug test. Bakit ayaw magpa-drug test ni Marcos pag kinausap nyo si Claire? Tapos, pag na-interview nyo rin si Claire, tanungin nyo rin, yung sinasabi mo ba ay galing sa Pangulo o ikaw lang? Kasi we really don't want to hear her comments. We want to hear the President himself. Siya ang dapat merong say sa mga bagay-bagay dito sa Pilipinas. Hindi ko sino-sinong vlogger na binigyan ng posisyon. So tanungin nyo siya, statement mo ba yan o statement ng Presidente? Para ngayon wag natin sila bigyan ng excuses.